Lord, gusto ko pong bumangong muli. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 1 to 8, and I read it for you. And after getting into a boat, he crossed the water and came to his own town. And just then some people were carrying a paralyzed man lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, son, your sins are forgiven." Then some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, perceiving their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Stand up and walk'? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He then said to the paralytic, "Stand up, take your bed, and go to your home." And he stood up and went to his home. When the crowd saw it, they were filled with awe, and they glorified God who had given such authority to human beings. May mga pagkakataon po sa ating buhay na gusto na lang nating sumuko. Minsan tayo po mismo ang nagsasabing, "Hindi na ako magbabago. Hanggang dito na lamang ako." Kapag po paulit-ulit ang kabiguan, pakiramdam po natin ay parang nakahiga tayo sa sarili nating stretcher. Walang lakas para bumangon at walang direksyon. Sa ating pong ebanghelyo na binasa ngayong araw na ito, may isa pong paralitiko ang dinala kay Jesus. Ngunit bago siya nagbigay ng kagalingan, sinabi muna niya, "Lakasan mo ang iyong loob, anak, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Ipinapakita po ni Jesus na ang pinakamalalim nating pangangailangan ay hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi ang magpatawad at maibalik ang ating relasyon sa Diyos. At pagkatapos ay sinabi niyang, "Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Ang pagpapatawad ng Diyos ang simula ng bagong buhay. Hindi po niya tayo ikinukulong sa ating nakaraan, sa ating mga pagkakamali o sa ating mga pagkabigo. Sa halip, binibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon. Ang stretcher na dati simbolo ng ating kahinaan ay nagiging patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya inalis ang alaala ng nakaraan, ngunit binigyan niya ito ng bagong kahulugan. Marahil po may bahagi ng ating buhay na matagal nang paralisado. Maaaring ito po ay isang sugat na hindi na naghilom, isang kasalanang paulit-ulit nating ginagawa o isang pangarap na matagal na nating isinuko. Ngayon, muli tayong tinatawag ni Jesus, tumindig ka. Sa kanyang awa, may bagong simula. Sa kanyang kapatawaran, may paggaling. At sa kanyang pagmamahal, laging may pangalawang pagkakataon. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang makabangon mula sa ating kahinaan, kundi ang magkaroon ng lakas na magsimulang muli dahil sa kapatawaran at pagmamahal ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong kapatawaran, kagalingan at mga bagong simula. Bigyan mo kami ng tapang na bumangon at sumunod sa iyo araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.